try natin ipasok sa DOS kung papasok siya na hindi siya umaandar. So nakita nyo, no? Ayaw pumasok. Tingnan natin, compare natin sa Honda. Hello mga ka-JTech, welcome na naman sa ating new vlog. For this vlog, discuss natin yung shifter ng dalawang motor na ito. So ito, walang bias. I-discuss lang natin based on our experience. So between Kawasaki and Honda. So which sa kanila yung mas may magandang shifter per my experience. So since 2021, bumili tayo ng Ninja 400 kung nakasubaybay kayo sa aking channel. So Ninja 400, in 2021, nag-start na tayo mag-big bike. So since then, Kawasaki talaga yung ginamit natin. And then, this last year, 2023, bumili tayo ng Honda CV. So ito si Honda CV 650R natin. Ayan, so dalawa sila. Both itong motor na to nagamit natin sa mga rides natin, no? So ngayon, ito lang, sasabihin ko lang sa inyo, based on my experience. So both of them, so wala tong bias. Kung ano talaga yung experience natin between the dalawang bike na to na magkaiba. So both of them, meron silang 6 gears manual transmission. So ano yung pinagkaiba nila, no? Bakit natin to dinidiscuss tong content na to? Kasi based on my experience, si Kawasaki, for me, mas may magandang shifting kaysa kay Honda, no? So dun sa mga viewers na nanonood ngayon, kung hindi pa kayo naka-experience ng dalawang motor na to, so maybe hindi kayo makaka-relate sa akin sa topic na ito. Pero kung nakapag-drive na kayo ng Kawasaki and then Honda, yun. So medyo makaka-relate kayo. So because ito, si Honda CV650R medyo matagal na sa market, no? Talagang hindi ko alam kung kailan nag-start itong si Honda CV, pero napakatagal na niya. Pero still, meron pa rin siyang, for me, sa akin, yung issue dun sa pulse neutral. Okay? So, si Kawasaki ba meron? So, wala akong na-experience eh. So, ganito, sa rating, in terms of percentage, no? 95% sa akin ang reliability ng ng accuracy ng Honda when it comes sa shifting, 95%. So meron 5% na pwede kang mag-pulse neutral or mag-fail dun sa shifting mo. But with the Kawasaki, eto, so medyo hindi kita sa vlog, no, sa screen. Pero si Kawasaki, 100% for me. So wala talaga akong issue dito when it comes sa shifting, no? Talagang never ako nag-pulse neutral sa mga rides. Pero ito, yung binili ko kasi ito, siguro no, yung mga naka-Honda CV dyan. Nung binili natin tong Honda CV natin, talagang yung pulse neutral medyo talagang problematic. Na pag nag-switch ka, kasi ang neutral kasi between 1 and 2 gear, so nasa gitna siya. So pag from gear 1, kunyari mag-neutral ka, or from gear 2, mag-neutral ka, medyo hindi siya pumapasok agad. Yun yung problema dito. Pero na-resolve natin yun by buying yung small parts dyan sa Shopee o Lazada, na yun yung naka-resolve ng issue. Actually, sa mga vlogs, no, sa mga website, yun yung sinasuggest nila na magpalagay nun. Pero ito, sa Honda lang, no, dapat ito yung mga something na nire-recall eh. Kung halimbawa, kung may sa kotse mayroong recall, dahil nga may issue. So, dapat ito yung something. Pero doon sa mga releases nila, still, ganun pa rin. So, walang pagbabago. So, kailangan bumili ng small parts na yon. Shifting gear assist, parang something. Ganun yung term niya. So, lalagay ko na lang dyan sa screen. Pero nung nilagay natin yon, medyo nawala siya. Kaya sinabi ko 95%. Pero noon, below pa, 95%. Na madalas ka magpo-pulse neutral. So, per my experience, yan yung nakikita nyo sa screen, yung video. Flashback. Oh no! End of flashback. Medyo nahiya ako dyan kasi dahil gawa nung ang tagal ko na bago ma-ship yung ayaw pumasok sa gear 1. Siyempre, gear 1 ka muna doon, hindi ka naman dapat gear 2, gear 1.
ayaw pumasok. So ginawa ko, ginear to ko, doon lang pumasok. Pero syempre, mali yun. Dapat 1 ka. Okay? So, yun yung mga issue. Pero dito kay Kawasaki, since nag-Ninja 400 tayo, then Ninja CX-6R, wala akong na-encounter na ganon. So, never. Talagang very perfect yung shifting niya. Tapos isa pa, so yun yung una, no? Yung pulse neutral. So baka sabihin nyo, yun lang pala. Pero still for me is manageable naman yun. So walang issue yun. Yung pangalawa, na di-discuss natin kung bakit nasabi natin, no? Na si Kawasaki merong better shifter than sa Honda CB. Okay, yung pangalawa na topic natin, si Honda CB, sa Honda, pagka nag-switch gear ka to gear 2, miski naka-stop siyang ganyan, okay, naka-start lang yung makina, so pwede siyang pumasok sa gear 2, 3, 4, 5, 6, no? So wala siyang limit doon. So wala siyang baga sa yung parang something na control, no, na pwedeng hindi mo pwedeng i-shift ng gear 2 kung hindi ka umaandar. Pero dito sa Honda CB, pwede ka mag gear 2. Miski hindi umaandar, no? Pero dito sa Kawasaki, meron siyang ganon, na parang something control, na pagka naka-stop ka, kahit anong gawin mong gear 2, so hindi siya papasok. Kasi hindi naman siya dapat i-gear 2, kasi dahil hindi nga siya umaandar. So kailangan talaga, will force you na mag-gear 1 talaga. So yun yung something na control. Dito kasi hanggang gear 6, pwede mong ipasok. No? Miski hindi ka umaandar, biro mo gear 6 ka, mag-i-start ka ng motor. So for example, for the newbie, na ganun ang gagawin, so medyo masisira yung engine. No? Ito mga ka-JTEC, pakita ko sa inyo. No? Sa Kawasaki Big Bike, Ninja CX-6R. So uno natin. So yan, umuno siya. So try natin ipasok sa DOS kung papasok siya na hindi siya umaandar. Okay, so nakita nyo, no? Ayaw pumasok. Kahit ano gawin mo. So tingnan natin, compare natin sa Honda. Okay, so this one naman, Honda CB650R. So tingnan natin kung papasok siya. So uno, okay, pumasok. Tingnan natin papasok sa DOS. Di ba, pumasok sa DOS. 3, 4, 5, 6. So wala siyang control. No, miski hindi siya umaandar, or pwede kang umandar nang naka-DOS ka. So dapat syempre pagka unang andar, dapat laging primera. So para mas hindi mahirapan yung ating engine. Pero sa Honda walang control. So pwede kang all the way up to gear 6. Ito mga ka-JTEC, yung pangatlo sa shifter natin sa dalawang motor na to. Yung difference nila. Sa Honda, pagka umaandar ka, for example, from gear 2, tapos mag-switch ka sa gear 1, syempre bumagal. For example, stoplight, kailangan mo mag-low gear. So, ang problema dito kay Honda, yung neutral in between, hindi siya nawawala. No? So, dapat, meron siyang something in control na pagka nag-gear 1 ka, from gear 2, dapat nawawala si neutral. So, dapat di siya papasok doon. So, nangyayari, pumapasok siya sa neutral. So, ang tendency, magre-rev yung motor mo, yun. So, hindi ka under. Dahil nga hindi siya pumasok sa gear. Okay? Dito, sa Kawasaki, so meron siyang control when it comes dun sa ganong scenario. Okay? Yung control niya, pag nasa gear 2 ka, tapos nag-1 ka, o kaya 1 to 2, basta uma-under ka, nawawala yung neutral. No? Doon sa talagang sa shifting. Hindi ka mukha dito sa kailangan talaga yung i-manage, no? I-manage mo talaga yung yung apak mo sa shifter. Dito parang wala akong nagiging issue eh. So, yun lang yung natin, yung mga na-observe natin based dun sa ating pagmomotor ng dalawang bike na to. So, both of them talagang okay naman. Yung mga sinasabi ko is something manageable naman sa akin. Yun nga lang, kailangan mo lang siya talaga mag-adjust. Pero kung halimbawang ever since naka ganitong Honda Big Bike ka na,
So, hindi mo siya ma-experience, something na hindi mo siya ma-compare. Kasi, nung bumili ako from Kawasaki, tapos nag-Honda, medyo something na talagang ma-observe mo talaga yung difference nila eh. So, kung tatanungin nyo kung bibili pa rin ako ng ganitong bike, even though na meron siyang ganun, bibili pa rin ako kasi talagang gusto ko si Honda CV. Talagang when it comes to sa styling, comfort ng back ride, mas malapad siya, no? Pero kung si Kawasaki maggaganitong upuan din okay yun. Pwede na rin siya sa back ridean. Pero yan, styling, design, talagang classic, no? Baba tayo. Tayo automatic yung yung kung napapansin nyo yung video natin, no? Walang naghahawak niyan, automatic. Nag-a-adjust siya. Bumili tayo ng DJI, ano ba to? Something, no? Plastic sa screen. So, ayan. When it comes to sa design niya, classic talaga. Bilog yung ilaw. So, hindi siya maluluma no? When it comes to sa mga new generation na papasok. So, even though yung mga classic ngayon, di ba, still, sabihin nyo classic, luma na, pero in design, pero still, in na in pa rin. So, something na ganun si Honda CV. Yung design niya, sports classic. Tapos, when it comes to reliability, Honda, syempre, number 1. Tapos, comfort sa ride. Laki ng upuan niya dito. Syempre, both of them, pareho silang Japan-made. Kawasaki, Honda, Japan. Diba? Tapos si Kawasaki, ganun din, very reliable. So, yun lang naman yung naging matter sa atin as per tong content natin na to, yung shifting. No? Pag kinonfirm mo sila, best yung shifter ng dalawa, si Kawasaki. Okay. So, okay. So, yun yung ating vlog. Kung may mga expert dyan to say something, to share something na idea between yung mga shifter natin ng dalawang motor, pwede kayong mag-comment down para to help all others din sa mga inputs na pwede nyo ma-share with this vlog, with this content. Okay? So again, this is JTech Moto TV. Thank you for watching, and doon sa mga hindi pa nakapollow, please follow me, JTech Moto sa FB, TikTok, Instagram, at sa YouTube. Syempre, pa-subscribe, pa-click na yung button na yan. Syempre, yung bell para lagi ka updated. Ayan, thank you, and see you again in my next vlog. Bye-bye! I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna